Kabanata 16, Happy. Masama ang loob ko. Tulala ako habang abala ang lahat sa pag-aayos sa mga kaunting kailangan sa debut ko. It was a relief that the photoshoot was done. I didn't have to fake smiles, but surely I will, on the day. Hindi mo ba gusto, Iha? Tanong ng designer habang pinipresenta sa akin ang dalawa pang isusuot na gown. 3 beses akong magpapalit ng gown, gaya ng gusto ni Mami. Lahat ng iyon parehong galing sa isang magandang designer. Nagpapaligsahan kung kanino ang pinakamaganda para lang mapuri ng mga dadalo. Gusto ko po, I like it. Pilit kong inayos ang boses. Mabuti naman, bagay sa'yo, though lahat yata babagay sa'yo. I smiled. Thank you, I like it. Kinausap na ni Mami pagkatapos kong kumpirmahin na gusto ko nga iyon. I kind of feel embarrassed. I told him about my feelings with no hesitations and I have been pretty vocal all the time. Mabait siya para hayaan ako sa mga ilusyon ko. And it's not his duty to inform me if he now has a girlfriend or is dating someone. Siguro, inisip niya rin naman na malulungkot ako kapag nalaman ko and for that, I must say he somehow cares for me. Hindi pa rin yata uuwi si Fidel bukas! Si Mami na nanggigigil na sa mga balitang hatid ni Daddy. Baka busy sa Iloilo, Mami. Hayaan mo na. Ang importante, uuwi rin siya bago ang birthday. Kahit na! He must be here before the date! I'm getting paranoid! She declared. I couldn't seem to get myself to think about my debut. My mind is elsewhere. And I'm not sure if I'm sad or relieved with our frequent missed video calls. Tinitigan ko ang cellphone ko. May nakitang 3 missed video calls na ang pagitan ay 30 minutes. Then there's a chat from him. Nagtipa ako ng reply. Ako. Sorry, hindi ko nasagot. I was busy with the rehearsal. Good night. Ngumiti ako at binaba ang cellphone. Kinuha ko ang dala kong lalagyanan ng tubig at uminom na roon. Nasa isang dance studio kami ngayon at ang 18 roses at 18 candles ko ay naghahanda para sa production number nila. Katatapos ko lang sa sarili kong practice at sila naman ngayon ang abala. Nagulat ako nang tumawag si Hades. I'm pretty sure he should be sleeping right now. It's probably 3 in the morning for him. Tama nga ako dahil ang lampshade na lang sa tabi ng kanyang kama ang kay ilaw lang at namumungay ang mga mata niya nang nakita ko siya sa screen. Dinampot ko ang cellphone ko at inisip pa kung aksidente ko bang napindot ang tawag at naistorbo siya o siya mismo ang tumawag sa akin. So sorry, did I call you? Tanong ko. I called. He said huskily. Are you done with your rehearsal? Hindi pa. Sorry. Nagpa-practice ako kanina nang tumawag ka. Matulog ka na ulit. No, I can stay up for a while. Where are you? Ipinakita ko sa kanya ang tinatanong kong mga kaibigan na abala sa pagpa-practice. Nasa dance studio. Sorry, ganitong oras kami lagi nagpa-practice. Lagi ko tuloy hindi nasasagot ang tawag mo. That's okay. I'll try to call later before you sleep. Inisip ko kung anong oras kaya iyon sa kanila. Baka mamaya ay nasa school siya sa mga oras na iyon. Huwag na. Ayos na tong ngayon. Sasagutin ko na lang talaga next time. Mas importante ang pag-aaral mo riyan. I have time. Hindi ako sumagot. Funny how even after days of feeling heartbroken from what I've known from friends, I can still manage to act normal. Felicia, turn it on the front cam. Si Hades. Hindi ko napansin na hindi ko pala naibalik ang view niya sa tawag. Natili pala iyong nakatanaw sa mga klasiko. Sorry, sabi ko sabay pinindot. I waved at him and smiled. He's massaging the bridge of his nose and he looked really sleepy. Magpa-practice ako kasama sila ngayon. Mabuti pa, matulog ka na. Mamaya na, kapag magpa-practice ka na. Nagpapahinga ka pa naman. I smiled and put the phone down. Uminom muli ako ng tubig bago dinampot ulit iyon. Kalaunan, dahil tinawag na ng dance instructor, kinailangan ko nang magpaalam ng tuluyan kay Hades. Like a robot, I tried hard to cooperate, kahit pa muling nagbalik sa isipan ko ang pinag-usapan namin ni Arturo.
Ang mga Riego talaga, lalo na itong panganay. Sabay iling at ngisi ni Arturo pagkatapos ipakita sa akin ang picture. Ang sabi ni Kuya Franco, may mga ex daw itong nag-aaway-away pa rin hanggang ngayon. Pinag-aagawan. Sure, it's the money and fame talking. Kasi mas gwapo naman ako rito kay Hades. I was supposed to laugh with him but I couldn't. Kumunot ang noon ni Arturo. May problema ba, Felicia? Umiling ako. Oh, wala naman. It's just that I met him and he probed, but I didn't answer, so he continued. He's older and working, so it's understandable that girls will flock to him. Pero matindi na akong pinag-aagawan talaga. He must be a bigger playboy than Kuya Franco. Hindi naman siguro. Anong hindi? Mismo ang pinsan ko sinabi na ganoon nga. And whoever dates Natalie Levisse is really something. Basad si Kuya Franco riyan eh. That same day, I couldn't get it off my mind. I braved a question for my father when we had dinner. Dad, di ba nag-aaral si Hades sa ibang bansa? Kumusta na kaya yon? Nagpatuloy ako sa pagkain na para bang normal at wala lang sa akin iyong tanong. Mommy was busy helping Atticus with his food while Daddy was preoccupied with some papers even when we're eating. Sumulyap si Daddy sa akin. Ewan ko, at wala na akong masyadong balita kay Hades, Feli. Tumango ako at ngumisi. Nagka-girlfriend na kaya iyon? Natigil si Daddy at napatingin sa akin. Maybe? Nagkibit siya ng balikat. Natural sa edad noon ang magpalit ng girlfriend, lalo na dahil dati pa'y matinik na yon sa babae. Napakurap-kurap ako. Matinik nga at pati ako napasali pa. I refused to make it affect me though. Nagpatuloy ang mga araw ko at sa miminsang tawag, maayos ang tungo ko. Habang tumatagal nga lang, unti-unting sumisigaw ng insekuridad ang puso ko. It doesn't matter, Felicia. We'll live our life to the fullest. I'll say what I feel, do what I want to do, and regret nothing. I shouldn't be embarrassed for living like this. Ano ngayon kung may girlfriend na siya? That doesn't mean I'll hurt him and say something bad because I'm hurt. Hindi niya naman kasalanan na gusto ko siya at lalong hindi niya kasalanan na nasabi ko nga ang nararamdaman ko. He's even protecting me now by keeping things a secret from me because he knows I'll get hurt. Nagbuntong hininga ako pagkatapos makita ang cellphone na punong-puno ng text galing sa mga kaibigan, binabati ako ng happy birthday. I scrolled hard to look for Hades' message but there was none. Unti-unti akong bumangon. Hindi nagtagal ay kinatok na ako sa kwarto dahil magsisimula na ang preparasyon para sa araw na iyon. It's my 18th birthday. It's going to be a long day for me with the whole party and the after party prepared by my friends. Hindi ako sumali sa after party ng prom dahil sa excuse kong hindi pa 18. Kaya naman hindi na ako nakatanggi ngayon dahil 18 na. Daddy's friends and business partners were invited. Hindi ko man nakita ang mga Riego at ang sabi out of town daw kaya hindi nakarating kahit ang mag-asawa lang. All of my friends are there. I didn't have a chance to check my phone during the preparations, kaya naman matindi ang excitement ko pagkatapos ng entrance at production number namin. I finally got to look at my phone while I was sitting in front. The jeweled tables, large chandeliers, and my friends in glittering gold didn't seem to catch my eye, dahil talagang mas interesado akong tingnan ang cellphone ko. Bumagsak nga lang ang mga balikat nang nakitang wala sa daang-daang mensahe ang kay Hades. I glanced at the happy audience. My daddy is speaking funny things about me, about how naughty I was as a child, and how outspoken I always was until now. Pumalakpak si Arturo at ilan pang lubusang nakakilala sa akin, agreeing to every word my daddy has ever said. Gretel and Katie laughed at my funny downfalls. Pagkatapos ng sinabi ni Daddy, nagpakita ng arranged videos at pictures ko noon. I took that opportunity to type. Ako. It's my birthday today. Nanuyo ang lalamunan ko. Kay Hades ko iyon, si Nen. Nag-angat ako ng tingin sa screen at hindi ko alam kung bakit bahagya akong nahabag sa sarili.
I'm here in front of a happy crowd and yet I can't seem to be completely happy. Worse, I am even almost begging for a greeting from someone. Paano kung totoong may girlfriend na siya? Didn't I tell him I'll stop this if in time he'll have a girlfriend? But it's just friendship. But I know I don't really just want to be friends. Maybe I should confront him about his girlfriend? Hindi ko na alam. How unfair that amidst all these people, I'm here thinking about something else. After the dinner, some dances and speeches, nagpatuloy ang party. Naging abala ulit ako sa pagbati sa mga kakilala ni Daddy. Nagtagal ako sa lamesa kung nasaan ang mga Larazabal. They were so fond of me that they kept asking for me. Kahit pa nasa kabilang lamesa na ako para batiin din ang ilang bisita roon. Finally! Felicia will join us for the night out! Katie celebrated. I smiled at them. Excited ang lahat lalo na dahil pinaghandaan din nila kahit ang after party ng aking debut. Bakit parang kami lang ang excited, Felicia? Ang tamlay mo sa debut mo! Si Katie. Hindi naman. Magbibihis lang ako para sa night out. Saglit lang. Sabi ko, sabay tayo at alis na sa crowd ng mga kaibigan ko. They all expressed their excitement until I heard Katie mention what she noticed. Baka malungkot si Feli dahil hindi na imbitahan ang crush niyang construction worker? Dapat kasi ginawang escort yun. That's mean, Katie. For sure, the man will never agree to that. Si Grathel. Yan ba yung kwento niyo na crush niya? Ilang taon ba yun? I heard Reynaldo. Matanda siguro ng kaunti sa'yo. Si Grathel. Based on Feli's description. Tumawa ang isang kaklase ko. Nako, baka may girlfriend o asawa na yon. Imposibleng tatanggihan si Felicia kung single pa. Iyon ang huli kong narinig galing sa kanila bago ako umakyat sa aking hotel room. I closed the door behind me. Some personal assistant from my organizer assisted me. Tahimik akong nagpatuloy. Pinipilit ang sarili na umayos kahit pa masama na talaga ang pakiramdam ko. Matthias will wait for you. Si Mami sabay halik sa akin. She checked me on my hotel room, making sure I go out as glamorous as she wanted me to be. Hinalikan ako ni Mami sa pisngi. You were amazing today, Iha. Happy birthday. Ngumiti ako. Thanks, Mom. Ang daddy mo ay nakikipag-inuman pa sa mga business partners niya sa baba. Ako na ang bahala rito sa mga gamit mo at iuuwi ko na. Anyway, your room is bigger than this premium suite. Pagod kong nilingon si Mami. This hotel is not as amazing as they say. Hindi ko alam bakit ito pa ang kinuha ng daddy mo. Bakit ka tinitipid? Ewan ko lang. Umiling ako at tumayo na. Hinalikan ko si Mami at nagpaalam na para makaalis. Nakakahiya mang aminin pero kahit sa loob ng sasakyan ko, patungong exclusive super club na binook ng mga kaibigan, panay pa rin ang tingin ko sa cellphone ko. Walang message galing kay Hades. Alam ko namang hindi siya makakadalo sa birthday ko, pero inisip kong babatiin niya ako kahit paano. Pero sino nga ba ako para importanteng mabati niya? For all I know, he's busy with something else. I shouldn't be demanding. Pwedeng dito ka na lang sa labas, Matthias. Matamlay kong sinabi. Ma'am, kailangan ko po munang tingnan ang loob. Lalabas na lang kapag nakumpirma ko ng safe at maayos. I nodded and didn't say anything. Masayang-masaya ang mga kaibigan ko. But of course, because I tend to always be the center of attention, my silence is screaming for them. Ang tahimik mo ngayon ah. Ayos ka lang? Si Arturo. Matamlay pa rin kasi hindi nakarating ang crush niyang construction worker. Si Katie. Nakakarindi. I am utterly annoyed or it's just because of my mood. I tried hard to let it pass and regain my usual attitude. Oo nga eh. May girlfriend na yata kaya broken-hearted ako. Biro ko. What? Hindi ko alam na magugulat at matitigil sila sa biro ko. Akala ko lalo nila akong aasarin at kakantyawan. Hindi ko inakalang seseryosohin nila. Nasa loob na kami ng isang exclusive super club. Kung makaasa ang mga kaibigan, mukhang palagi sila rito. Nakakausap ang DJ at first name basis din sa mga waiter and waitresses.
Kani-kanina lang, bumati sa couch namin ang isa sa mga sack holder na artista. Ang kapal naman ng construction worker na yan, ha? Kayo ba? Ginawa kang other woman o nag-cheat sa'yo? Umirap ako. Hindi kami, kaya ayos lang yan. Then let's drink to that, my friends declared. Nakitawa ako at nakisalamuha. They served drinks, I chose wine. Cheers! Ang iba-ibang baso ay nagbanggaan at sabay-sabay nilang nilagok ang kanika nilang inumin, samantalang binaba ko lang yung akin at pinanood silang uminom. Ilang beses pang naulit iyon. I sipped on mine once after the 7th shot. Iilan sa mga kaibigan ko ay nagsayawan na at marami nang nagyayaya sa akin pero tinatanggihan ko. Huli akong niyaya ni Gretel. Pagkaalis niya, mabilis ako nagsisi kung bakit hindi pa sumunod. Hindi ko namalayang si Dean na lang ang naiwan. He was suggested by my father to be part of my 18 roses. Mabuti at wala namang pumilit sa akin na gawin siyang escort dahil lang kasosyo na ni Daddy ang mga Larrazabal. I would definitely say no. Broken-hearted, ha? Panimula niya at tumabi na sa akin. Ngumiti ako at tumingin sa mataong dance floor. You should drink more para makalimutan ang mga iniisip mo. Ang pangit na sa mismong birthday mo, matamlay ka. Binigyan niya ako ng isang baso. I can smell the whiskey on it. Ayaw kong maging bastos kaya tinanggap ko at nilagay sa tabi ng wine glass. Marami na akong nainom. I lied. He laughed. And still no urge to dance? Maybe later, sagot ko. Sige at sasabayan kita, he said and drank another shot of the liquor he's drinking. Tinitigan ko si Dean. Namumula na at hindi na halos makafocus ang mga mata kahit sa mismong iniinom. He raised his hand to the waiter at binigyan muli ng shots. Nagbigay pa siya ng isa sa akin. Thanks, sabi ko at tinabi ulit sa harap ko. Kinuha ko ang wine glass at sumimsim ng kaunti. You're so beautiful, Felicia. Do you know that? He said as his eyes remained on me. Natili ang tingin ko sa harap. Hindi alam ang sasabihin kay Dean. Alam kong lasing na siya. You know, out of all your admirers, I can say I have the best intention from you. Ang iba riyan, katawan mo lang ang habol. Trophy girlfriend, kumbaga. Well, I think you deserve better. Dapat sa'yo, pinapanagutan, not just a passing girl. Nagbuntong hininga ko bago siya nilingon. Thanks, Dean. I appreciate that. But you're drunk and maybe we should talk about that topic some other time. Natawa siya. Totoo. You might think I'm just after your money. Ang totoo, iniisip ko rin na ang iba'y nagkakagusto sa'yo after that. Kaya nagtatanong ako. Nagkatinginan kaming dalawa. Then he looked away. I'm just not good with conversations. You know, I feel like I suck at it. Kaya ka hindi pa rin nagkaka-girlfriend hanggang ngayon? Sabi ko kahit na nasisiguro kong hindi man magsalita si Dean, may magkakagusto pa rin sa kanya. He's undeniably handsome. He's a heartthrob with his brown wavy hair and that perfect killer smile. No, I purposely didn't court anyone because I'm really sure it's you I like, Felicia. Kahit ang mga naghahabol sa'yo, I know girls confess their love for you, Dean. Do you turn them down? Nagulat siya sa tanong ko. Of course, I do. Nasabi ko na sa'yo, ikaw ang gusto ko. I don't know if it's because I'm down and broken-hearted or what, but I actually believe him somehow, and I feel sorry for him. Hindi ko namalayan ang pagsali ni KD sa amin. Ayan tuloy at hindi ako nakatanggi nang hinila niya kami sa dance floor. Kayong dalawa na lang natitira roon. Sayaw naman tayo. Tumawa ako at nakisabay na lang sa kanya. Marami kami nagsasayaw pero kalaunan masyado nang naging lasing ang lahat para panatilihin ang grupo. KD got lost somewhere with the Lopezes while I was left alone with Dean. Nagsayaw kaming dalawa. Alam kong lasing na siya kaya siguro mas may lakas ng loob siyang magsayaw at mas lumapit sa akin. People come to clubs to forget. They party and drink to forget. But it's obviously not the same for me. Pinalupot ni Dean ang kanyang braso sa aking baywang at ngumisi siya. Come on, Feli. Kalimutan mo na yon. Maybe you should start to give me a chance. Think about it. He whispered through the loud music.
I smiled at him. Dahil sa ngiti ko, mali yata ang naisip niya. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Mabilis akong umiwas. Tumama ang ilong niya sa aking buhok. I took that opportunity to smoothly talk to him for my graceful exit. Bathroom lang ako, Dean, sabi ko. Alright, he whispered back. Kumawala ako at unti-unting naglakad. After a few bumps from drunken man, I finally made my way outside. Hindi ko namalayan na mainit at masakit pala sa loob. Tsaka ko lang naramdaman noong napansin ko na malamig sa labas kahit hindi naman umuulan o mahangin. Nakita ko kaagad si Matias. Tahimik akong naglakad. Tahimik din siyang sumunod. Crowded ang labas ng Super Club. Kahit ang harapan na parking lot, maraming tao. Uuwi ka na po ba, ma'am? Tanong ni Matias nang nakapili na ako ng mauupuang gutter. Hindi kalayuan sa nakaparking na sasakyan namin. Umiling ako. Magpapahangin lang, babalik din ako sa loob. Sabi ko at unti-unting kinuha ang cellphone ko. Tumango si Matias, umatras at lumayo na sa akin. One click at my phone and I saw the list of people who has sent me new messages. Wala si Hades. Kung tutuusin, tama sila. Pwede ko na lang kalimutan at magpakasaya roon. Dapat naman kasi masaya ko lalo na at birthday ko. The bar is the best place to unwind. Meet new people and discover other feelings. I am not committed to Hades. We didn't promise each other anything. I couldn't demand his loyalty or faithfulness because it's a one-sided love. Meanwhile, he can't really make me stay loyal because he isn't expecting it, nor does he want it. Umihip ang hangin at mas lalong nadipina ang lamig. I'm wearing a short black spaghetti strap dress that hung low on my chest, and some black strappy stilettos. My accessories were all gold, remnants of the theme of my party. Gold choker, gold long necklace, gold bangles. My long black curled hair is in an artsy mess. Muli kong tiningnan ang cellphone na para bang may maaari magbago sa kaunting saglit na iyon. Wala. I don't know why I keep on hoping for it. I shouldn't. Ang sabi may girlfriend na siya. I should be mad at him and stay mad. I should go in that bar and rebel to myself. I'm not a loser. I refuse to be. Pero talagang hindi ko magawa. Andito talaga ako sa labas. Ayaw makisalamuha at magkunwari na ayos lang. Suminghap ako at nilipat ang tingin galing sa bukana ng Super Club patungo sa harap. Nabitin nga lang sa ere ang pagsinghap ko nang nakita kung sino ang naroon. Then, I smiled. I should be mad at him for keeping things from me. I'm jealous. But no, I'm not mad. Hindi niya naman obligasyon na magpaalam sa akin kung magka-girlfriend siya. At lalong hindi kayang magalit kasi nandito siya. Happy birthday, he said in his low baritone. Tumayo ako. Wearing a black t-shirt, faded jeans, and leather shoes, Hades towered over me and I have nothing but happiness. Sumilay ang ngiti sa aking labi. How thoughtful of him to come here and greet me. Tapos na ba ang term niya? O may kailangan gawin sa opisina kaya siya umuwi? Ang swerte ko naman na sa birthday ko siya umuwi. Birthday ko? No, it's past 12 and my day is over. Still, I'm happy. Thank you, sabi ko at bahagyang tumingin sa likod niya. Lumingali nga ako nang na-realize na wala siyang kasama. My flight got delayed the last minute, so I was late. I'm sorry. Umiling ako. Nako, hindi. Ayos lang. Sinong kasama mo? Nag-bar din kayo? His intense gaze stayed with me. Hindi siya agad nakasagot. After party namin ng mga kaibigan ko, nagpahangin lang saglit. I went home for your birthday. Napawi ang pilit kong ngiti. My eyes narrowed and my pause grew longer. Lumapit siya at kinabahan ako, lalo na noong hinawakan niya ang kamay ko. The urge to pull it back is real. Kung hindi ko lang nakita ang dala niya, baka tuluyan ko na ngang binawi ang kamay ko. My eyes widened at that familiar designer bangle he's trying to put around my wrist. Hindi na kailangan, Hades. Agap ko at bahagyang naisip ang sinasabing girlfriend niya. Is it safe to accept a gift from him even when he's in a relationship?
But maybe it's okay. Maybe it's a friendship gift. He cares for me anyway. Pero salamat, marahan kong sinabi. Gusto ko tuloy siyang yakapin pero alam ko ang limitasyon ko, lalo na ngayon. Ang ganda! Sinong pumili? Tanong ko. Nag-angat siya ng tingin sa akin at unti-unting lumapit. Ako. Sagot niya. The wind blew. I noticed some strand of his hair was blown by the wind. Isang pasada ng mga daliri ay muli itong umayos. Not that he looked less handsome with messy hair. I swallowed hard, mesmerized by him once again. Tumango ako. Nakita ko kasi ang pictures niyo. Pinakita ni Arturo. Tumawa ako. Sinusubukang gawing magaan ang nararamdaman dahil alam ko na kahit nasasaktan ako, wala akong karapatan. The urge to get mad is real, but I can't show an attitude because it's not his obligation to make me feel better. Noong girlfriend mo, hindi mo nakwento kahit noong tumawag ka noong nakaraan, pero ayos lang. Busy ka at nalaman ko rin naman. Nagdilim ang titig niya. His thick brows furrowed and his lips grew a bit. Ganda. Maganda siya. Sinundot ko ang dibdib niya. Kinakabahan dahil hindi siya tumigil sa paglapit. At wala na akong aatrasan dahil sa gutter sa likod ko. Nakapagselos nga eh. Pero ayos na yun. Tumawa ako para mas kapani-paniwala ang huling sinabi. He remained dark and silent, like a storm waiting to hold the heavens. Masaya ako para sa'yo. I lied. Masaya ka para sa akin? Nagtaas siya ng kilay. My fake smile faded. Pinalitan ko lang ng tawa. Siyempre, broken-hearted. Pero ganoon naman talaga. So, your heart is broken right now? Noong nakaraan ko pa alam, kaya ayos na ako ngayon. I lied again. Don't worry. Umiling siya. Ipinapakita ang dismaya. Don't lie. You're not a good actress. Nangilid tuloy ang luha ko. Halos pa hysteria na akong humagikhik. Manira naman. Sinusubukan ko na nga umayos. Ganoon pa ang sinabi niya. Mabilis kong pinalis ang luha ko. Inabangan niya rin iyon at pinalis na rin. Iniwas ko ang mukha ko. Mabuti na lang at isang buntong hininga, medyo umayos ang pakiramdam ko. I don't have a girlfriend, Felicia. Umirap ako. Natalie Leviste. Bahagya siyang tumango. 3 kaming kumain sa labas ng university. The pictures were taken right before her boyfriend arrived. She is studying business, undergrad, that's all. Natahimik ako. Now I feel stupid. Damn Arturo, or whoever informed him that it was Heidi's girlfriend. Come here. I was hoping you'd cry of joy because I surprised you on your birthday. Inangat niya ang baba ko at pinunasan ang luha sa gilid ng aking mata. Ganoon din ang ginawa ko sa kabila. Hindi ako makatingin sa kanya. Kinalas ko ang pagkagatlabi para makahinga ng mas maayos. Natili ang mga mata ko sa baba. Hindi kayang mag-angat para harapin ang titig niya. I'm sorry, he whispered. Hindi pa rin ako makasagot. Natili ako sa ganoong ayos. I don't know why I still feel so down. Siguro dahil napahiya ako o siguro dahil hindi ko pa rin maproseso na wala nga siyang girlfriend. Mas madali kasing paniwalaan na mayroon. And it haunted me the whole week, ruined many moments, and now he's telling me that it was a lie? Isang hikbi ang pinakawalan ko kahit hindi na umiiyak. I suppressed it too much that it came late. He sighed and tilted his head. My lips parted. He crouched. Mabilis akong pumikit ng mariin at dinama ang isang malambot na halik galing sa kanya. My heart beated harshly. I could almost feel it exploding with each beat. Hindi ako makapaniwalang natili akong nakatayo na parang wala lang, samantalang ang puso ko'y nababaliw na sa kakapintig. Now, I have a girlfriend, he whispered. I saw him licking his lips slowly after saying that. Baka magalit siya. Hinalikan mo ako. I asked still, even when I immediately realized what he's done. He smiled. Awan ko sa kanya. Tanungin mo kaya kung magagalit ba siya? Umismid ako. My heart boomed with frantic beats. Ask yourself, Felicia, he said.